Maaring pamilyar na kayo sa kasong ating tatalakayin ngayon. Nang ito'y umugong noong 2021, ang buong bansa ay napatutok, nabigla at kinilabutan sa lupit na sinapit ng mga biktima. Mas tumindi pa ang pagkabigla ng lumabas na ang tinuturong salarin ay tinuturing pamanding kapamilya ng mga biktima. Muli itong umingay at nag-trending kamakailan nang itampok ito sa programang Maalaala Mo Kaya or MMK, kung saan may lumabas sa mga bagong detalye na labis na nagpakilabot ng mga staff ng produksyon. Sa video na inyong nakikita, tila mga kabataan lamang na masayang nagsasayawan at nagbabanding. Walang anumang kakaibang makikita. Ngunit kapag iyong nalaman ang sinapit nila, tiyak na kayo ay kikilabutan. Noong December 10, 2021, sa maliit at tahimik na bayan ng Malab sa hilagang Cotabato, ang nakakapanlumong pagkakadiskubre sa labi ng dalawang magkapatid na Magwad ay nagdulot na matinding pagkabigla sa buong komunidad. Ang kanilang mga magulang na kilalang mga personalidad sa lugar, parehong mga guro sa isang lokal na mataas na paaralan, ay iniwan ng mga bata sa bahay, umaasang makikita muli ang mga anak, gaya ng dati, ngunit natagpuan sa mga posisyong dudurog sa sinumang magulang. Akala nila ang karahasan ay ginawa ng mga hindi kilalang halimaw. Ngunit habang patuloy ang investigasyon, lahat ay bumaliktad nang lumabas sa mga ebidensya. Si Janice Sebial, ang ampon na anak ng pamilya, ang tanging nakaligtas na noong una ay nagsasabing nagtago siya noong nangyayari ang atake. Ipinakita niya ang kanyang sarili, isang takot na biktima na muntik nang makatakas. Gayunpaman, agad na natuklasan ng mga investigador ang isang bag na naglalaman ng damit na may pulang likido malapit sa pinangyarihan ng insidente. Mga damit na kalaunan ay magtuturo kay Janice at sa kanyang sinasabing kasabwat sa mga pagpaslang. Habang umuusad ang investigasyon, kalaunan ay umamin din si Janice sa kanyang pagkakasangkot sa matinding pagpaslang sa mga taong itinuturing siyang kapamilya. Ang pag-amin ay hindi lamang nagpagulat sa lokal na komunidad, kundi maging sa mga Pilipino sa buong mundo. Ang mga haka-haka tungkol sa kanyang motibo ay tumuturo sa malalim na inggit at pag-aaway ng magkakapatid na may mga hindi kumpirmadong ulat na nagsasabing nahirapan si Janice sa pakiramdam ng pagiging mababa at emosyonal na pagpapabaya. Ngunit paano nangyari ang insidente? Sa pagbabalik tanaw, si Cruz Magwad, ang ama at isang guro sa high school, ay dali-daling umuwi matapos makatanggap ng tawag tungkol sa isang panloloob. Tanging para makita ang isang eksena na talagang dumurog sa kanya. Ang kanyang mga anak na si Gwen, 18 years old, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Boyboy na 16 years old ay walang habas na pinaslang. Si Gwen ay may mga marka at tama ng matulis na bagay, habang si Boyboy ay nakagapos at maraming beses ding inatake ng matulis na bagay sa katawan at muka. Sa paligid ng pinangyarihan ng insidente, nakita ng pulisya mga basag na bote, isang martilyo at isang baseball bat. Unti-unti lumaki ang hinala kay Janice, ang ampon na anak ng pamilya. Noon lamang araw ng pagpaslang niya, unang tinawag sina Mr. at Mrs. Magwad na mama at papa. At alam na alam niya kung saan nakatago ang martilyo. Sa kabila ng kanyang pahayag na 3 lalaki ang pumasok sa bahay, ang kanyang kwento ay hindi tumugma sa mga ebidensya sa pinangyarihan ng insidente. Nag-post pa siya ng panawagan para sa tulong sa Facebook. Nakakapagtaka na tuklasan ng mga investigador na ang mga timestamp ng post ay nangyari ng mas huli kesa sa aktwal na oras ng pagkasawi. Habang nangyayari ang pagpaslang, ngunit hindi siya tumugon nang tawagan siya ng mga tao o nang magpadala ng mensahe para tumulong. Natuklasan din ng mga investigador na malamang na napansin siya ng mga intruder kung nagtago man siya sa ilalim ng kama dahil sa itsura ng kanyang silid at ng buong bahay. Pagkalipas ng ilang araw noong December 16, 2021, tuluyang umamin si Janice sa kanyang papel sa pagpaslang na binanggit ang inggit at galit bilang motibo. Inamin niyang mayroon siyang 2 kasabwat, kabilang na ang kanyang kasintahan. Ibinunyag ni Cruz Magwad sa isang panayam na napansin niya bago ang pagpaslang na si Janice ay unti-unting nakararanas ng inggit kay Gwen at gustong kunin ang kanyang lugar sa pamilya.
pamilya. Si Janice na inampun lamang 5 buwan bago ang insidente ay inalarawan bilang isang ulila, ngunit kalaunan ay lumabas na buhay pa ang kanyang biological na mga magulang at kapatid. Nakakakilabot din niyang naalala na may kakaibang obsesyon si Janice sa pelikulang The Orphan, na alam natin na nagtatampok ng katulad na kwento ng isang batang inampon sa isang pamilya na lumalabas na isa palang mapanganib at pumapaslang ng tao. Noong May 2022, hinatulan ng Regional Trial Court sa Cabacan, Cotabato si Janice ng pinakamataas na 31 years at 4 na araw na pagkakabilanggo para sa 2 bilang ng pagpaslang. Ang kanyang kasabwat naman na isang 17 years old na sakristan ay tumanggap ng sentensyang hanggang 29 years. Dahil sa kanilang edad nung panahon ng insidente, hindi sila maaring mag-apply para sa parole o pardon. Pagkatapos ng trahedya, libu-libong nakikiramay ang nagtipon upang magbigay pugay sa libing ng magkapatid noong December 20, 2021. Ito'y sa barangay Tawan-Tawan. Ang emosyonal na seremonya ay sumasalamin sa matinding epekto ng kanilang pagkawala sa buong komunidad. Sa kasalukuyan, May 2025, walang bagong pag-unlad sa kaso ni Janice Cebial. Siya ay nanatiling nakakulong at pinagsisilbihan ng kanyang sentensya para sa dobleng pagpaslang sa Magwad siblings. Ito lang din May 2025, ang nakakadurog pusong tunay na kwento ng pamilya Magwad ay itinampok sa MMK o Maalaala Mo Kaya. Kaugnay nito, kumakalat ngayon sa social media ang isang post ni Gwyn Magwad noong November 6, 2021 kung saan ibinahagi niya ilang araw bago siya pinaslang ang isang post ni Krisa Taa na na-inspire si Gwyn sa pagiging malapit ni Krisa Taa sa kanyang lola. Kaya ibinahagi niya ito dahil malapit din daw siya sa kanyang lola. Ang nakakapangilabot dito, si Krisa Taa ang gaganap na artista bilang Gwyn sa MMK. Ang revelasyon na ito ay talagang nagdulot ng kilabot pagkatapos na gawin ang palabas. Sa kabilang banda, hindi napigilan ng ina na si Lovella Magwad ang maglabas ng emosyonal na pahayag. Sa kanyang post noong May 5, 2025, sinabi niya, 3 taon nang lumipas mula nang mawala sa amin ang aming mga anak. Ito'y si Ate Gwyn at si Boy Boy sa pinakamabagsik at hindi makataong paraan. Mismo sa lugar na tinatawag nilang tahanan. Ang kanilang pagkasawi ay hindi lamang sila ang inalis sa amin. Inagaw nito ang aming mga direksyon, ang aming kapayapaan at ang aming kagalakan. Ang natitira ay isang malalim na kawalan, isang patuloy na pananabik at isang nagbabagang tanong na hindi kami tinatantanan. Bakit ang aming mga anak? Mula noong trahedya na iyon, walang pagod kaming lumaban, hindi lamang para sa pag-aresto sa mga responsable, kundi para sa isang bagay na mas malaki pa. Ito'y ang katotohanan. Hinanap namin ang mas malalim na sanhi sa likod ng masamang gawaing ito. Hindi ito isang basta-bastang insidente at naniniwala kaming marami pang dapat alamin. Isang bagay na nagtulak sa mga kriminal na ito upang isagawa ang kanilang pinagplanuhang masama. At habang nagsimula ang hustisya sa korte, napagtanto namin ang isang nakapanghihinayang na bagay. Ang batas na dapat sanang magprotekta sa mga inosente ay nabigo sa amin. Ang ina ay nananawagan para sa pagbabago. Sila ay nananawagan para sa pag-amyenda ng RA 9344. Ito'y upang hindi na maging panangga para sa mga gumagawa ng mabibigat at marahas na insidente sa likod ng pagkukunwaring masyadong bata pa para managot. At dagdag pa niya ang nakakalungkot, ang batas na nilalayong protektahan ng mga kabataan, ang Republic Act 9344 na kilala rin na bilang Juvenile Justice and Welfare Act, ay ginamit bilang panangga upang protektahan ng mga nagkasala at hindi ang mga inosente. Dagdag pa niya, ang labang ito ay masakit. Sinubok nito ang aming mga pananampalataya, ang aming lakas at ang aming mga determinasyon. Ngunit hindi ito kailanman sinira ng aming mga pagpupursige. Ang pagbabahagi ng aming kwento sa MMK ay ang aming patuloy na hangarin na hanapin hindi lamang ang hustisya, kundi ang kahulugan upang parangalan ang buhay ng aming mga anak at upang protektahan ang iba mula sa pagdanas ng parehong kapalaran. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagkulong sa mga tao. Ang hustisya ay katotohanan. Ang hustisya ay pananagutan. Ang hustisya ay pagbabago. Ang kaso ng magkapatid na Magwad ay nagtuturo sa atin na ang kabaitan ay dapat balansihin ng pagiging mapagmatsyag, lalo na sa pag-imbita ng iba sa ating mga tahanan. Binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagkilala at pagtugon sa mga isyu sa kalusugan pangkaisipan ng maaga. Panghuli, pinapaalala nito sa atin na ang mga hindi nalulutas na emosyon tulad ng inggit at sama ng loob
ay maaring humantong sa mga nakakapinsalang mga resulta kung hindi agad papansinin. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Last December 2019, there was a cluster of pneumonia cases in the city of Wuhan that then spread throughout the world. Life pretty much came to a halt after this day. Our world turned upside down, forcing us to change our ways, causing us to be by ourselves and focus on our health because we had nowhere to be. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!